Pag-usapan naman po natin yung pagtrato ng sa binitawang statement ni Sara Duterte hinggil po doon sa pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Liza at kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ko nga kahapon, I'm calling out the DOJ, DILG, the Armed Forces of the Philippines, the PCO, Malacanang, mga kababayan, the PNP, na dapat kayo take action. Sabi ninyo, wag maging masyadong seryoso. Wag natin pansinin. Dapat gawin lang seryoso, take it seriously, pero wala kayong action. Mga ano ba kayo? Wala ba kayong mga bayag? Kasi mga kababayan tingnan nyo, masasabi kong very selective lang kayo. Bakit? Kasi ito po, mga kababayan, nung panahon ni Digong, na may nagsalita against sa kanya na ito daw ay maglalabas ng pera para kung sino man ang makakapatay kay Digong, ang ginawa nila ay agad-agad ipinakulong. Sa gitna ng COVID-19 pandemic, inaresto ng NBI ang isang guro dahil sa kanyang post sa social media. Ang laman ng kanyang post, alok na reward para raw sa makakapatay sa Pangulo. Nagbabalita si Camille Samonte. Pamilya lang kami. Simpleng pamilya lang po kami. Mangiyak-iyak ang 25 anyos na lalaking ito matapos siyang arestuhin ng NBI. Nag-ugat ito sa kanyang Twitter post noong Mayo 5 na bibigyan niya ng 50 milyong pisong pabuya ang makapapatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nang makita raw ito ng NBI Cybercrime Division, agad nilang hinanap ang lalaki at natuntun siya sa kanilang bahay sa Santa Cruz, Zambales. Ang sabi pa raw niya noong una, nahack lang ang kanyang account. Pero dahil matibay umano ang ebidensya, umamin din siya kalaunan. Sabi naman ng dinakip, hindi niya ito sinasadya. Humingi na rin siya ng paumanhin sa Pangulo. Gusto ko lang pong magpapansin po. Kasi po, may psychological thinking po ako na before po mangyari yun, bakit yung ibang mga accounts, ang daming retweet, samantalang sa akin wala. Tapos, yung time na yun, ginawa ko yun, yung 50 million na yun, pero wala po akong 50 million na yun. Wala po akong 50 million. O, kita nyo, mga kababayan Eto, kumbaga, hindi naman siya seryoso. Nag-trip lang talaga, wala daw talaga siyang 50 million. Si Sara Duterte, ang sinabi niya sa atin, mga ka-JP Natics, ay ito pa, di ba? No joke daw. Ito, yung pagkakasabi niya kahapon ay no joke talaga. Pakinggan natin ulit. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Mga kababayan, okay. Sabi ni Argo, mga kababayan, may if daw. May if. If mamatay ako, wala pang action. But the thing is, Argo, ikaw mukhang nagaya ka na rin, Argo, kay Salvador Panelo. Yes, naiintindihan ko yung if, yung kapag. Pero, don't divert it just to, mga kababayan, just to blow away the allegation. Diba? Para kayo ay makatakas sa allegation, sinasabi nyo kapag, pag, if. Oo, sinabi talaga ni Sara yan. If mapatay ako, patayin mo. But the reality remains the same. The fact remains the same. Ano yon, mga kababayan? That you already, diba? That you already talked to the assassin
mga kababayan, to kill PBBM, Liza, and Speaker Martin Romualdez. Kala ko ba galit kayo sa mamamatay tao? Galit kayo sa kriminal? But, mga kababayan, it really contradicts yung sinasabi nyo in the public because eto, kayo mismo ang nag-utos. Of course, mga kababayan, pag ikaw ay nag-command sa assassin, you talk with the assassin, meron na yan pera, nagbayad ka na. Hindi mo naman sinabi, I will talk to the assassin or I will talk to someone to kill. Wala kang sinabing ganon. Sinabi niya that I already talk, diba, to someone. If there is something happen to me, kill BBM, Liza, and Speaker Martin. Ano ibig sabihin nun? Mga kababayan, hindi pa rin ba tayo magte-take ng action? Sabi ng iba dyan, sabi nila, wala namang hindi pa naman ito nangyayari. Ano ang gusto nyo? May mangyari muna? Huwag nyong alisin ng realidad, mga kababayan, na pwedeng gamitin ito ng mga ibang tao, kahit kaalyado ni Sara, ipapatay siya, para magantihan si PBBM at palalabasin lamang na dahil yun sa utos ni Sara. Diba? Sinasabi ng iba, ay hindi yan makakasuhan. Kasi ano pa lang if yun, if, hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari na namatay si Sara. Pero the event already been made. Diba? Nangyari na. Kinausap niya yung assassin to talk about the assassination or the killing of our president, his wife, and his cousin. Hindi nyo pwedeng baliwalain at hindi nyo pwedeng isantabi yun. Eto nga, mga kababayan, umamin na ito ay nagbibiro lang. Pero Sara told in her statement that is not a joke. No joke. No joke. Yan ang sinasabi niya. Di ba? Huwag mong tigilan hanggat mamatay. Hanggat hindi mo napapatay. Bakit? Mga kababayan, kung itong taong ito wala ngang pambayad, na yung tao kanina, walang pambayad yan. Pero, di ba? You take it seriously. Kinulong ninyo. Bakit si Sara hindi nyo kayang ikulong? Is it because she is the vice president? Mga kababayan, she is capable to do something. May pera yung mga yan. So dapat, imbestigahan ninyo, take action. Huwag kayong maging, gamitin ko yung sinabi ni Sara Duterte, huwag kayong maging duwag. Diba? Huwag kayong maging selective. Pag pangkaraniwang tao, kunin agad. Pag mataas na tao, pipit, urong bayag. Ganon ba yun? Oh. Diba? Kaya ngayon nga, sikat na sikat tayo sa international community. Biruin nyo, ang isang vice-presidente, open in the public, mga kababayan, sinasabi na ipapapatay niya ang Pangulo, ang First Lady, ang Speaker, kapag namatay siya. Huwag niyong idahilan sa akin if, mga kababayan, huwag niyo idahilan sa akin na kapag. Sorry Argo ha, pero sasabihin ko to, parang nagiging sobrang tanga ka na. Legitimate ka na ngayon na isang DDS. Kasi hindi mo na ngayon alam ang tama at mali, di ba MA? Hindi mo na alam ang tama at mali. Mabuti sana sasabihin ng iba, AGP, baka naman bangag ka lang. Kasi if yung sinasabi, at saka galit lang siya noon, kaya siya nagsalita. Diba? Sabi sa batas, kapag galit ka lang, that is the hardest way to express yourself. Kaya nagmumura ka, nakakapagbanta ka. Kaya pagdating sa korte, yan ay baliwala. But the thing is, mga kababayan,
kung pakikinggan nyo mabuti, tingnan nyo yung kanyang body language. Talagang seryoso siya. No joke nga daw eh. 'Di ba? Oh. Ayan, sa kaipalan ng mga DDS, sa kayabangan ninyo for the views, dahil naka-live kayo, maraming nanonood sa inyo. Oh. Ayan tuloy. Yung sikreto ni Sara Duterte na booking na madlang people ng buong mundo. Na may plano na pala nakipag-usap sa isang assassin. 'Di ba? Mga kababayan, kayo itong nagsasabi na you are matuwid. Oh. Tapos mag-hire kayo ng assassin? Makikipag-usap kayo sa assassin? Makikipagkasundo kayo sa assassin? Oh. Ano masasabi ninyo dyan, mga kababayan? Wag nyo ako sabihin na wala pang action na ginagawa. It will go... ano pa yan eh? Oo. Aantayin ba natin na mamatay pa si Pangulong Bongbong Marcos? Kasi may kinausap na siya eh. Sabi ko nga, the fact remains the same. The reality remains the same. Or the reality stays the same. Tama na ba ako doon sa sinasabi ko? Parang namali na ako The fact remains the same. Okay? The reality remains the same. Na kumausap na si Sara Duterte ng isang tao na papatay sa mag-asawa at sa pinsan. Mga kababayan, ang national security ay talagang pasok na dito. Pero nananahimik ang NBI, nananahimik ang PNP, nananahimik ang Armed Forces, nananahimik ang SC, nananahimik ang Malacanang, nananahimik, mga kababayan, ang Solgen, na may pinakamataas na dapat ngayon ay gumagawa na ng paraan. Diba? Mga ka-GP Natics, kala ko ba ang mga Duterte galit? Sabi ni Digong, ayaw ko na mamamatay tao. Ayaw ko ng mga tao na tumatanggap ng trabahong gun for hire. Ayaw ko ng mga tao na gumagawa ng baluktot, nangingidnap, ipaparape, ipapapatay. Di ba pasok din ito sa kriminal, mga kababayan? Yung pag-utos mo sa isang tao, pasok nga yan sa conspiracy. Di ba? Ano ang papel ni Sara Duterte dyan, mga kababayan? Principal by inducement. Oh. Alam mo, Argo, malapit na kitang tanggalin. Hindi na maganda yung argumento mo, sa totoo lang. Wala kayong ibang ebidensya. Argo, ito na lang, sasabihin ko sa'yo kung hindi ka ba naman engot sa damak-damak na ewan, ito nga yung tao, kinulong. Tao na nagsabi, kung sino man ang makakapatay kay Duterte, bibigyan ko ng 50 million. Diba? Kinulong. Na umamin naman na siya ay nagtitrip-trip lang. Sara Duterte said she is not joking. And he already talked to someone, to a assassin, to kill BBM, Lisa, and Speaker Martin Romualdez. Diba? Oh. So sana, kung ito nagawa nyo sa tao na to, why don't you get Sara Duterte and interpolate? Diba? Para malaman nyo, mga kababayan, interpolate nyo, alamin nyo kung sino yung tao na kinausap niya. Diba? Alamin nyo kung magkano yung binayad niya. Alamin nyo kung saan nakatira. Ganon.
Kasi, prevention is better than cure. Mga kababayan, if something happens dito kay Sara Duterte, somatic, papatayin din si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba natin gagawa ng hakbang yan? Ha? Hindi ba? Ewan ko na lang sa mga bashers dyan, ewan ko na lang sa mga DDS dyan, ha? Talagang sintu-sintu na mga utak ninyo. Baka siguro ang mga utak ninyo nasa talampakan na o kaya naitain nyo na yung mga utak ninyo dahil hindi nyo maintindihan yung napakasimpleng bagay, pinahihirapan nyo pa. Hindi nyo kailangan maging scientist. Hindi nyo kailangan maging Einstein. Hindi nyo kailangan maging napakayamang tao para malaman yung mga ganito. Hindi nyo rin kailangan maging abogado minsan. Mas maganda nga, pangkaraniwang tao pa kayo kaysa maging abogado. Dahil ang abogado, binabaliktad ang mali, ang tama, iminamali. Diba? Oh. Yes, Sir Arnaldo Olaes, inutusan si General Torre na mag-imbestiga. Ang problema, paano ka mag-iimbestiga? Out of nowhere. Nandyan na yung tao eh. Nandyan ni si Sara Duterte that can answer, mga kababayan, all the information that you needed to find out who's that killer is. Mga kababayan, who's that assassin is. Tingnan nyo ha. It seems like two birds in one stone. Pag nakuha mo si Sara, nagsalita siya kung sino yung assassin. Siyempre, sinabi na kung sino, pagkakakilanlan, nakatira kung saan, edad, o kung anumang mga impormasyon na kailangan mo. Ito ang sinasabi ko. What if that assassin, that particular person, mga kababayan, marami na ring napatay? 'Di ba? You can actually, baka mamaya, yung tao na yan, ay isa pa yan doon sa mga killer ni Halili, killer ni yung mga mayor, killer ni Barayoga. 'Di ba? O hindi na natin si Barayoga kasi si ano yun eh. O pwede. Pwede si Barayoga, hindi naman nakuha yung ano eh, yung nakamotor, 'di ba? Hindi pa nila nahahanap yun eh. Kasi yung investigation na yan, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Ayaw nyong kunin yung tao na nagsalita. That person might be the same person as the person na gumawa po ng karumal-dumal na krimen kay Barayoga, kay Mayor Halili, yung isa pang mayor ng ng Batangas din, or other person pa. Diba? Mahina, super hina, super duper weak. Di ko trip ang trip ninyo. Selective kayo. Ibig sabihin pala, dapat talaga ibalik natin ang Pilipinas sa ICC dahil duwag kayong mga nakaupo sa gobyerno. 'Di ba? Duwag kayo, mga government agency na dapat pinoprotektahan nyo. Sabi kayo ng sabi, protect, be united. Anak ka ng tinapa, paano magiging united ang Pilipinas kung laging merong mga tao nagbabanta? Paano magiging united ang Pilipinas? Paano susundin ang batas natin kung kayo mismo namimili kung sino ang dapat napatawan at sino ang implementahan lang ng sinasabi ninyong batas? Hindi ba? Mga kababayan, pasensya na kayo dahil hindi ito talaga kahapon pa, ganito na ako, 'di ba? Hindi ito yung usual ko kasi this is a serious matter that we need to discuss. Hindi po ba, mga ka-GP Natics? Ang gusto ko kasi maunawaan dito, kung meron kayong tao na hinuhuli na ganito, bakit pag mataas ang posisyon, hindi nyo ba kaya? Or, is there something, baka mamaya, itong mga taong ito, ay mga tao ni Sara, na nag-aantay lang kayo ng pagkakataon to use our president?
Ang lalambot. Diba? Oh. Guys, first file the case against Sarah. Ang gawin ninyo, damputin nyo na. Kasi on public niya ginawa yun. Then file a case. Diba? Or pwede nyo nang pagsabayin. Tapos, investigate her. Ask her who's that person that she talked with. Diba? Ganun lang yun. Huwag na natin pahirapan pa sarili natin. Kasi kung si Torre inutusan mag-imbestiga, saan siya mag-iimbestiga? Saan siya magsisimula? Para kang nagsimula nito, naghanap ka ng, kung sinasabi nila, karayom sa dayami, ito hindi. Karayom sa lawak ng karagatan, mga kababayan. Yan ang gagawin ni General Torre dyan. Saan siya manggagaling? Saan niya kukunin yung panimula? Kung paano niya hanapin yung tao na yun, napakahirap. Diba? Nandyan na yung sagot eh. Sara Duterte is the key. Oh. Siya lang ang makakapagsabi. Ayaw nyo pang kunin? Di ba, mga kababayan? Argo, hindi mo alam yung tinatawag ng interpolation, ng investigation. Of course, siya ang nagsabi coming from her mouth. Then definitely, she is the one na makakapagsabi kung sino yung tao na inutusan niya. Alangan naman, ang tao na ito, sinabi niya na galing sa bibig, maghahanap ka ba? Ikaw ang tatanungin ko? Kung ako ang investigador, sinabi ni Sarah na may inutusan siya, of course kilala niya yon. Ang lagay ba, ako na investigador, ikaw ang tatanungin ko, Argo? Of course not. Diba? Anong mapapala ko sa'yo? What's in it for me to ask you or to ask somebody na wala namang kinalaman doon sa sinabi ni Sarah? Definitely, Sarah will be the one who can answer those questions regarding to that man na kinausap niya. Di ba? Oh. Di, ang ibig kong sabihin, Boss Jmar Vlogs, yes, tama ka po dyan. Salamat, pinaalala mo sa akin. Lipas na. Lipas na. Di ba? Pero mga kababayan, the thing is, ganun na lang ba ang gagawin natin? Yung sinasabi mong lipas, isa yan sa kahinaan ngayon ng ating gobyerno. Bakit nila hinayaan na lumipas ang 24 oras? 'Di ba? O, bakit nila pinayagan na lumipas ang 24 oras para kunin itong si Sarah? O, yun lang yun. Kayo na ang bahalang sumagot. Ibig sabihin, may something. Or, I might say, mga kababayan, etong mga taong to, may pinipili. 'Di ba? Or they are not really doing their job. Or, takot talaga sila. 'Di ba? Yun lang yun eh. Oh. Kukuha pa ng corroborating evidence, Argo. Kung nagawa mo yan doon sa tao dati, ito. Kung nakuha mo yan sa tao na to, nagawa mo yan, you can also do that with Sara Duterte. Magkaiba ba sila? Oo, magkaiba sila ng gender. Magkaiba rin sila ng pwesto. Kasi si Sara, vice. Ito, ordinary citizen. Pero may sinasabi ba sa batas natin na may exemption kapag ang isang vice-presidente ay nagtangka sa presidente, ay hindi mo na pwedeng ikulong? Di ba ang sabi ng ating konstitusyon,
mga kababayan, nobody is above the law. So, ibig sabihin, it must be equal. Diba? It must be equal. Hindi tayong pwedeng tumingin dahil mayroong katungkulan ang isang babae o isang tao.